Tatay Digong, malaya ka na. Gising na. Nagdesisyon na ang ICC. Nasura na yung kaso mo. Malaya na ako? Ops! Panaginip mo lang yun, Tatay Diggs. Panaginip din siya ng maraming fake news peddlers habang ginaganap ang pre-trial proceedings ni Duterte. Now na officially na ilatag na ang charges laban kay Duterte, oras na para balikan ang lahat ng fake news na ipinagkakalat ng mga troll tungkol sa kanyang detention sa ICC. Ito ang 5 pinaka-common na false claims na ipinakalat ng fake news peddlers simula sa kanyang arrest hanggang sa pre-trial. I hereby authorize Rodrigo Roa Duterte's return to the Philippines. Teka. Deja vu yarn? Well, hindi naman yan surprise. Alam niyo ba na sa higit 100 fact-check na isinulat namin tungkol kay Duterte sa ICC, 4 na po ang tungkol sa di umano'y paglaya niya mula sa kanyang kulungan sa ICC. Kahit anumang paraan yan, whether by interim release, withdrawal ng kaso, o ruling ng Supreme Court, false yan lahat. Ang ebidensya? Nasa kulungan pa rin si Duterte hanggang ngayon. At mismong siya ang nag-confirm na nandun pa rin siya. Ika nga sa letter niya to the ICC, I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. Rest peacefully dyan, Tatay Digong. Teka, ang sabi ko ay rest peacefully ha, hindi rest in peace. Ang fake news lang ang nagsasabi na patay na si Duterte. O may malubhang sakit ito. Sa totoo lang, sinasabi nga ng medical experts na Duterte is healthy enough to stand trial. At AI-generated o edited ang ganitong mga photo na nagpapakita na sobrang payat na si Duterte o may mahabang buhok na. Speaking of mahabang hair, ang dami raw sumusuporta kay Duterte at sa paglaya niya, tulad ng world leaders at celebrities. May statues na itinatayo at rallies din daw na isinasagawa para sa kanya. Pero oops! Fake yan lahat. Walang basis ang mga fake quote cards like this at AI-generated pa rin ang iba't ibang statue at rally na ine-exaggerate ang suporta para kay Duterte. Hindi lang gawa-gawang suporta ang ipinopush ng fake news peddlers. Sinisiraan din nila ang ICC kasama na ang judges at prosecutors nito. Ginagamit nila ang sanctions ng US against the ICC para mag-spread ng false claims about Duterte's case. Kahit wala naman silang relasyon. Gawa-gawa lang din ang ibang statement na ina-attribute sa kanila at hindi tinanggal, pinatay, o ikinulong ang mga ICC judge at prosecutor dahil sa kinalaman nila sa kaso ni Duterte. Hindi rin tinantana ng mga fake news peddler ang mga pamilya ng mga biktima ng drug war at iba pang kritiko nito. Ginagawa ng kung ano-anong false claims ang mga biktima tulad ni Kian de los Santos at Efraim Escudero. Binabaluktot nila ang datos at information tungkol sa war on drugs na inalathala ng mga eksperto at ng media. At sinisiraan din nila ang sino mang gustong panagutin si Duterte para sa giyera niya kontra droga. Makakalaya na ako. Makakalaya. Hoy! Ay, gising na! Sa katotohanan. Stay tuned for more fact checks about Duterte at the ICC through Raptor's website and social media page. And send tips using our communities app. Let's battle disinformation, one fact check at a time.